Ayan, tayo pong lahat ay magsiyuko at manalangin sa gabing ito. Lord Jesus, kami po ay nagpapasalamat muli na kami po ay sama-samang makikinig ninyo pong mga salita online. Dalangin namin, O Father God, ang malayang pagkilos ng inyong pong banal na spirito. Be our speaker, be our teacher, Panginoon. At patuloy na kayo po ang siyang manguna sa bawat isa po sa amin, O Father God. Salamat, Panginoon, sa inyong pong papuit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin tonight, righteous faith. So kung last week pinag-aralan natin faith to believe, ngayon naman ano po ba yung ibig sabihin ng righteous faith? Sabi ng James chapter 2 verses 23 to 24, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and he was called God's friend. You see that a person is considered righteous but what they do and not by faith alone. So, ang direction po natin tonight, sabi dito, we are not righteous nor perfect on our own. 'Di ba? So wala naman sino man sa atin, ang sabi ng salita ng Diyos, lahat daw po tayo ay nagkasala, wala raw po sa ating matuwid. Amen. At wala rin sa ating perfect. Pero sabi dito, we are made righteous by our faith in the righteous one. Pero nagiging matuwid po tayo dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Yung righteous one na tinutukoy dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kasi siya lang naman talaga yung blameless, siya lang talaga yung perfect, sinless. Yan. So as believers, we should continue living in faith and demonstrate our Christianity by showing the world our faith in action. So, tayo naman na ng palataya, syempre, kailangan andon yung pananampalataya natin sa Panginoong Heso Kristo. Just like tonight, kaya nga tayo nasa online Bible study kasi pinapakita natin na tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ang sabi dito, kailangan makita ito ng sanlibutan, makita ito ng mundo, faith in action. 'Di ba? Paano mo sasabihin na ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo kung hindi ka nadalo ng gawain na patungkol sa Panginoon? 'Di ba? So, halimbawa, hindi tayo nag-church, hindi tayo umaattend ng Bible study, hindi tayo nakikinig ng worship songs, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi tayo nananalangin. Siyempre, kailangan nating ipakita through our actions yung ating pananampalataya sa Panginoon. It is our faith in Jesus that enables us to live as Christians. Pero tandaan mo, dahil sa pananampalatayang iyan na meron ka sa Panginoong Heso Kristo na nanggaling din naman sa ating Panginoon, tinuturuan tayo ng pananampalatayang ito na mamuhay bilang isang Kristyano, bilang isang anak ng ating Panginoong Jesus, bilang alagad ng ating Panginoon. So, anong ibig sabihin po ng ating binasa? So, ibig sabihin nito, yung faith na meron tayo, galing to sa Panginoon, and at the same time, since galing ito sa Panginoon, yung Panginoon din, yung power ng Holy Spirit, yung tutulong sa atin para makita sa atin yung ating pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Sabi nga ng Romans chapter 5 verse 19, for just as through the disobedience of the one man, yung tinutukoy dito na small world na one man referring to Adam, the many were made sinners. 'Di ba? Naging makasalanan tayo dahil sa pagsuway ng isang tao, yung first creation ng ating Panginoon. So also, through the obedience of the one man, referring to our Lord and Savior Jesus Christ, the many will be made righteous. Tayong lahat ang tinutukoy po dito na dahil sa pagsunod ng ating Panginoong Heso Kristo sa Diyos Ama, na hinayaan niya na mangyari yung kalooban ng Lord na siya'y mapako sa krus, nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Naging matuwid tayo sa paningin ng Diyos Ama. Yung ating past, present, and future sins pinatawad ng ating Panginoon. So kaya ang topic natin, righteous faith, tandaan mo, because of our faith to our Lord and Savior Jesus Christ, matuwid na po tayo sa paningin ng Diyos Ama. Amen. Tayo po ay perfect na, tayo po ay blameless na sa paningin ng Diyos Ama in the Spirit. Yung ating kalagayang spiritual. Kaya nga tayo ay born again. Sa Tagalog, sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, again referring to Adan, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao, referring to our Lord and Savior Jesus Christ.
Ngayon, there is a tension between faith and works. Totoo ito na isa sa mga malaking controversy sa Christian faith ay ang kontrobersiya patungkol sa pananampalataya at gawa. Madalas church, sinasabi ng iba, hindi sapat ang faith lang. Kailangan may kasamang works. Then ang kino-quote nilang verse, yung James chapter 2 verse 26 sa National King James Version, "For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also." So, ang sabi diyan, yung pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. So maraming nalilito sa tunay na issue. Ang tunay na issue dito sa verse na to na binasa po natin, hindi faith plus works, kundi faith that works. Hindi ibig sabihin po na yung pananampalataya na meron ka, kailangan mong dagdagan ng gawa para maging matuwid ka sa paningin ng Diyos Ama. Hindi po ganoon. Kailangan lang po, because of the faith na meron ka ngayon, na galing din naman sa Panginoon, na ipapakita natin yung ating pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng ating gawa. Hindi po kailangan na merong gawa plus ating pananampalataya para po tayo ipaligtas. Tandaan natin, nagiging natural po sa atin na gumawa ng mabuti sa ibang tao dahil naunawaan natin ang biyaya, ang grasya ng ating Panginoon. Dahil ang tunay na faith may works. So, ang tanong na lang dyan, do you have the right faith or the wrong faith? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi naman natin pwedeng sabihin na tayo mananampalataya ng Panginoon kung hindi natin ini-enjoy ang fellowship with the Lord. Kung hindi natin ini-enjoy na mag-praise, mag-worship, makinig ng salita ng Diyos. 'Di ba? So, kailangan andun tayo sa right faith. Sinasabi lang dito na patay yung ating pananampalataya kung hindi siya genuine, hindi talaga nakikita sa atin yung pananampalataya na inaasahan sa atin ng Panginoon. Amen. Tingnan po natin yung contrast. Sa James 2:24, you see that a man is justified by works and not by faith alone. Sa Romans 3:28, for we maintain that a man is justified by faith apart from the works of the law. Pero tandaan mo, magkaiba ang readers ng dalawang manunulat. Ang sumulat of course ng Book of James ay si James, yung kapatid ng ating Panginoong Heso Kristo in the flesh. Yes, nagkaroon pa po ng anak si Mary and one of which is si James. Si Paul naman po, siya naman po ay sumulat para sa mga hintil at si James sumulat para sa mga Hudyo. Ngayon ang tanong, ano po ba tayo? So tayo po yung hentil. And then yung mga Jews, syempre yun yung mga Israelites. Ang emphasis dun sa James, justification before men. Pero yung sa Paul, justification before God. Yan. Yung faith ni Abraham is a representation ng mga Jews. Pero tandaan mo, Abraham believed the Lord. Nauna, nananampalataya ang ating father of faith na si Abraham sa ating Panginoon. And he credited it to him as righteous, sabi ng Genesis chapter 15 verse 6. Raham's faith, representasyon ng mga hintil, she was a gentle prostitute, both prove their faith by their works. Yan. Ibig sabihin, napakita rin nila ang kanilang pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang gawa. Pero yung kanilang paggawa ay dahil lamang sila ay naniwala at nanampalataya sa Panginoon. Hindi dahil nauna muna na sila ay gumawa, then saka sila nanampalataya sa ating Panginoon. So nauna yung pananampalataya. Ito ang point ni James when he mentioned Abraham's offering. Tandaan, ang emphasis ni James ay justified by works before man. Pero bago ito nangyari, Abraham was already justified by faith before God 40 years earlier. Nauna yung justification by faith before God ni Apostle Paul, bago yung justification by works before man ni James. Sa James 2:23, Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. Sa harap ng Diyos, by faith only. Sa harap naman ng tao, by works. Tandaan mo, church, matahimik na pinagmamasdan ng mga tao ang ating mga gawa kung ito'y tumutugma sa ating pananampalataya. 'Di ba? Totoo 'yan. Halimbawa, sinasabi mo na tayo tagasunod ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, titingnan tayo ng tao. Tayo po ba talaga ay sumusunod katulad ng ating Panginoong Heso Kristo?
Yung pag-uugali, yung ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo, yun din ba ang ating ginagawa bilang kanyang mga alagad? Yung righteous, yung genuine, yung true faith is always expressed by actions that pleases God. Sabi nga natin nung last week, mapiplease lang natin, may impress lang natin ang Lord sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi perfect na tao si Abraham. 40 years na paglakad sa pananampalataya, pero dahil mayroong ugat, justification by faith before God, sa tamang panahon, ito'y nagbunga ng mga gawa sa harap ng tao, justification by works before man. So tayo po ay nasa isang Christian journey. Hindi naman yan instant na kapag na-born again ka, instantly na bago na tayo agad ng Panginoon. So we are changed by God from glory to glory. And eventually makikita po yan ng ibang tao sa atin. Kaya maakay natin sila sa Panginoon and at the same time nagiging good testimony tayo and good example to other people as well. Si Rahab, she was a harlot. Isa siyang prostitute. Pero katulad ni Rahab, the harlot, siya rin ay justified by works when she received the messengers and sent them out another way sa James 2:25. Ang tanong dyan, when did Rahab help the two spies? Kailan ba tinulungan ni Rahab yung dalawang espiya ng mga Israelita? Tandaan mo, si Rahab po ay hentil. Was it before or after she believed? Alam niyo ang sagot niyan, she helped the two spies after she believed the God of Israel. Before, hindi naman niya talaga kilala yung God of Israel, yung Diyos ng mga Israelita, pero pinanampalatayaan niya kahit siya isang hentil. Tinulungan ni Rahab ang two spies dahil siya ay naniwala sa Diyos ng Israel. Ang tulong na ibinigay ni Rahab sa two spies sa ekspresyon ng kanyang paniniwala sa Diyos ng Israel. Ang implikasyon ay nauna muna siyang inaring ganap sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paniniwala. Yun nga yun, yung justification by faith before God. Bago siya inaring ganap sa harap ng Israel sa pamamagitan naman ng kanyang mga gawa. Justification by work before man. Kasi syempre, iba siyang lahi, di ba? So sa mata ng mga Hudyo, sa mata ng mga Israelita, sila lang talaga yung ligtas. Pero dahil nanampalataya rin itong si Rahab sa kanilang Diyos, yan, so tinanggap din nila itong si Rahab. At alam naman po natin yung nangyari doon sa story, hindi po napatay yung sambahayan ni Rahab. Amen, naligtas po sila. Sabi dito, before the spies lay down for the night, she went up on the roof and said to them, I know that the Lord has given this land to you. Alam niya, and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. Sa Joshua chapter 2 verses 8 to 9. So alam niya na yung kanilang lugar masasakop ng mga Israelita. Kasi alam niya na yung lugar nila ibinigay na ng Lord sa mga Israelites. Dinig na dinig niya yung kapangyarihan ng mga ng Diyos ng Israel. Nabalitaan niya yung paghati sa gitna ng dagat, ayan, yung pag-alis nila sa Egypt, balitang-balita po iyon. At napakinggan po yun ni Rahab at siya ay naniwala sa Diyos ng Israel. Yan. So no, ibig sabihin po nun ay yada. Ibig sabihin po sa Hebrew word ay personal and intimate knowledge and relationship. And Adam knew Yada, Eve his wife, and she conceived and bore Cain. And Adam knew Yada, his wife again, and she bore a son and named him Seth. Yan, sa Genesis chapter 4 verse 1 and 25, doon po ginamit yung Hebrew word na yada. Nang ibig sabihin ng salitang yada ay upang ilarawan ng personal ang intimate relationship sa Panginoon, katulad ng ipinakita ni Rahab sa Diyos ng Israel, na hindi pa niya talaga kilala before yung Diyos pero pinaniwalaan niya. Sabi ng Joshua chapter 2, 10 to 11, we have heard, narinig niya, how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt. Narinig niya, kahit hindi siya saksi, di ba? And what you did to Sihon and Og, the two kings of the Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed. So, alam din ni Rahab na sinasakop ng mga Israelita yung iba't ibang mga cities, yung iba't ibang mga bayan. Hindi dahil sa magaling ang mga Israelita, kundi dahil sinasamahan sila ng Diyos ng Israel. When he heard of it, our hearts melted and everyone's courage failed because of you.
For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. 'Di ba? So kilala niya, nakilala niya ngayon yung Diyos ng mga Israelita. So tandaan mo, God in His grace reaches out to those with sordid past and no history with Him. 'Di ba katulad ni Rahab, isang prostitute, isang makasalanan, hindi kilala ang Diyos ng Israel, pero nakatagpo siya ng kaligtasan, 'di ba? Nakasumpong siya ng biyaya ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lang siya ang naligtas, kundi yung kanyang buong sambahayan. Sila man din ay naligtas. So in the same way, ganun din tayo. Kaya tayo narito, tayong lahat ay naligtas, kinahabagan tayo ng Lord. Hindi tiningnan ng Lord yung mga nagawa natin in the past, even yung mga magagawa pa natin na pagkakamali in the future. Because of the grace of God, we are forgiven. Because of the grace of God, tinanggap tayo at meron po tayong buhay na walang hanggan. Amen. Yan. So dito po tayo mag-end. Faith without works is dead. However, faith is never without works. It has works and it works. In Christ, my faith works. So, syempre, gusto lang nating emphasize dito na yes, we're already righteous in the eyes of God. Perfect na tayo in the spirit, past, present, and future since pinatawad na po ng Panginoon. Pero kung talagang tayo ay genuine, yung ating pananampalataya sa Panginoon, kung tunay na tayo matuwid na sa paningin ng Diyos, kilala natin si Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, syempre makikita yan, magmamanifest yan sa ating mga ginagawa. Amen. So, makikita sa ating paraan ng pakikitungo sa ibang tao, makikita sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, makikita sa ating pag-praise, pag-worship, pagdalo ng gawain na patungkol sa Panginoon. Ibig sabihin, because of your faith, ine-express mo ito that you love the Lord Jesus Christ. At yung commandments ng Lord na love God and love your neighbor as you love yourself, nagmamanifest din po sa bawat isa po sa atin. So that's very important na nasa atin yung righteous faith, yes, pero kailangan at the same time nakikita rin sa ating mga gawa yung ating pananampalataya. So tayo pong manalangin tonight. Lord, salamat to Jesus for this night that you have given us. Salamat Panginoon na tinuturuan niyo po kami ng righteous faith. Alam po namin, Father God, na ito pong mga salita na aming napakinggan ay merong buhay, merong kapangyarihan. Panginoon Lord God, dalangin po namin, Jesus Christ, na tulungan kami na banal na espiritu na ito po mag-manifest sa aming po mga buhay. Panginoon, patuloy na ma-acknowledge po namin ang inyo pong grace, ang inyo pong love, Panginoon Lord God, sa bawat isa po sa amin, Lord God. At patuloy nga, Jesus Christ, na ma-apply namin ang mga salita na aming napakinggan. Kaya Lord, salamat for this night. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.